Pastor Apollo Kibuloy, sisipot sa pandinig sa Senado kung pagbibigyan yung kanyang 17 kondisyon. 17 conditions. Masyado na yatang delusional itong si Kibuloy. Tingin niya talaga sa sarili niya, untouchable. Pinaglalaroan niya ang Senado. Ibig sabihin, pinaglalaroan din niya ang buong Pilipinas. Sa bagay kasi sinabi niya, siya daw ang may-ari ng ating kaluluwa. Wala daw makakarating sa atin sa langit kung hindi dadaan sa kanya. So, pwede nga naman niya tayong paglaruan, paikot-ikutin, dahil siya ang may-ari ng sanlibutan. Sabi ko sa inyo nalalapit na po ang paghuhusga kay Kibuloy. Hindi man ako ganong kareliyoso, pero nagbabasa po ako ng Biblia. At para sa akin, wala akong pakialam kahit na anong ituro ni Kibuloy sa kanyang mga followers. Sumablay lang siya nung sinabi niyang siya na ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At walang makakapasok sa langit kung hindi dadaan sa kanya. Yan talaga ang hindi ko matanggap na ipinangaral ni Kibuloy sa kanyang mga believers na nakakapagtaka kung paano napaniwala itong kanyang mga believers, supporters, and followers na si Kibuloy ang huling pipirma para tayo ay makapasok sa langit. Ito rin ang paniniwala ng mga senador na pumirma para bawiin yung contempt order. Dahil kayo ay nasa panig ni Kibuloy. Naniniwala kayo na siya ang appointed Son of God. Naniniwala kayo that Kibuloy is the way, the truth, and the life. At naniniwala kayong siya ang huling pipirma sa mga kaluluwa ninyo. Kaya natatakot kayo. Kaya pumirma kayo para bawiin yung contempt order. Nasaan naman napunta ang mga kokote nito mga senador na to? Pwede pa natin palagpasin si Robin Padilla. Dahil hindi ba Muslim si Robin? Hindi naman na siya Katoliko. Pero itong si Amy Marcos, si Cynthia Villar, si Bongo, naniniwala sila kay Apollo Kibuloy na siya ang tanging daan kung anuman ang agenda ninyo para kayo ay pumanig kay Kibuloy. Naku, mag-isip-isip kayo. Kung ang iniisip ninyo ay ang boto ng mga miyembro ni Kibuloy, or porque siya ay mabait sa pamilya ninyo, or porque siya ay nakipaglaban sa mga NPA. Kung ang kapalit naman yan ay ang mga kaluluwa ninyo, magsigising kayo. And this goes also to the followers and believers. It is not too late. Okay lang maniwala kayo sa ibang mga pangaral ni Kibuloy. Pero ang paniwalaan ninyo na si Kibuloy lang ang tanging daan para kayo ay mapunta sa langit. It is not too late. Read your Bible. Anyway, ito na nga. A-attend lang daw si Kibuloy sa Senate hearing kung pagbibigyan yung kanyang 17 kondisyon. Ang galing Natandaan ko tong kaso ni Senyor Aguila. Kasi may pagkakahawig yung kanilang mga kaso Pareho silang religious leaders. Mas malawak nga lang talaga ang sakop ni Kibuloy. Siguro nag-uumpisa pa lang tong si Senyor Aguila. Pero halos pareho sila ng mga kaso na ibinibintang sa kanila. At least itong si Senyor Aguila ay malakas ang loob na humarap sa Senate hearing. Hindi nga ba at na-contempt itong si Senyor Aguila at na-detain sa Senado ng ilang araw? Pero bakit pagdating kay Pastor Kibuloy, iba na yung set of rules. Hindi na a-apply kay Kibuloy yung mga rules na umapply kay Senyor Aguila. Kasi magkaiba sila Special itong si Kibuloy. Nako, tigil-tigilan nyo yung kalokohan nyo yan. Magsigising kayo. Hindi si Kibuloy ang sasalba ng mga kaluluwa ninyo. Yun pong personal relationship natin with Jesus Christ. Hindi po yung personal relationship ninyo with Kibuloy. So, ang ibig sabihin niyan, kung ano yung batas kay Senyor Aguila, hindi mag-a-apply kay Kibuloy. Lalo na at ang mga backer niya ay itong mga senador na ito na akala natin ang tatalino, pero pagdating pala sa bagay nito, naiiwan nila kung saan yung kanilang talino. Ang gusto lang naman ng taong bayan ay siya ay sumipot dito sa mga hearing na to at magpaliwanag. Napakahirap bang gawin nun? Kung natatakot si Kibuloy na humarap at baka kuyugin siya ng mga ibang senador,
andito naman yung apat na yan eh. Si Robin Padilla, si Año Marcos, si Cynthia Villar, si Bongo. Darating yung apat na yan, I'm sure, para ipagtanggol ka. So ano pa ang kinatatakot mo? Okay, sinasabi nila, dahil nasa korte na yan. So hindi na kailangan ng Senate hearing. Pero ang tanong ko lang, bakit binawi ni Senator J.V. Ejercito yung kanyang pirma? At sinabi niya na nung kanyang pinag-aralan yung mga testimonya at kahit na ito ay nasa korte na, pwede pa rin matuloy ang Senate hearing. Ngayon, sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Please enlighten us. Kasi kaming mga ordinaryong mamamayan ay nalilito na. Ano ba talaga ang batas sa Senado? Iba ba yung batas ng apat na senador na to sa batas ng ibang mga senador? O ang ibig sabihin, kayo-kanyo mga senador, kaya kayo niluklok sa pwesto ninyo. Dapat alam ninyo ang pasikot-sikot, pero sa mga gantong pagkakataon, kanya-kanya kayo ng biyahe. Kanya-kanya kayo na intindi ng batas. What applies to one does not apply to the other. Lalo na at kung meron kayong mga personal na agenda, hindi nyo na inisip yung mga taong naging biktima. Kaya nagtataka ako dito kay Amy Marcos eh. Dumaan ang pamilya niya sa persecution. Katakot-takot na demanda ang inabot nila. Pero pinagpipilitan ng mga Marcos na wala silang kasalanan. Pero bakit natuloy? Bakit nila hinarap yung mga kaso nila? Kasi kailangan marinig natin yung side nung kabila. Iyon ang ginawa ng mga Marcoses. Tinuloy ang mga kaso at isa-isa na patunayan na wala silang kasalanan at isa-isa na naiurong or ibinasura yung mga kaso. Bakit hindi magawa kay Kibuloy? Bakit kailangan pa ng 17 kondisyon para lang siya ay umatid? Okay, pagpalagay na natin na hindi na pala pwedeng pakinggan sa Senado dahil nasa korte na. Bakit pa siya nagbigay ng 17 kondisyon? Kung para sa kanya, ay pwede nang hindi pakinggan ng Senado dahil nasa korte na. Para saan yung kondisyon? Tapos, ito pa si Robin Padilla. May sablay na naman. Dapat daw natin isaalang-alang yung separation of church and state. Kasi si Kibuloy, religious leader. So, hindi dapat pakialaman ng Estado ang kanyang simbahan. Ay baka nakakalimutan ni Robin Padilla, hindi naman yung simbahan niya ang nalalagay sa alanganin. Kung hindi yung personal na buhay ni Kibuloy. Yung mga sexual harassment, yung mga human trafficking, that has nothing to do with religion. So, sa tingin ko, sa ganang akin, may pakialam ang Estado dito sa kasong inaakusa kay Kibuloy. Again, paulit-ulit po tayo, inaakusa pa lang. Binibigyan ng pagkakataon si Kibuloy magpaliwanag. Pero bakit siya natatakot? Kung ikaw talaga ang appointed Son of God, gayahin mo si Kristo. Dumaan sa katakot-takot na persecution si Jesus. E di dapat dumaan ka din. Kung sinasabi mong ikaw ang appointed Son of God, dapat kung ano ang tinahak ni Jesucristo, kung ano ang pinagdaanan niya, nung siya ay ipinako sa krus, dapat ka rin ipako sa krus. Well, kahit na hindi literal, siguro itong mga kasong ito ay parang ipinapako ka sa krus. O hindi ba dapat harapin mo yan? Kasi ito na yung parang ipinapako ka na sa krus. Parang ikaw na nga ang magiging bagong Kristo. Pero bakit ka natatakot? Alam nyo, kahit na anong pagtatanggol ng mga senador na to kay Kibuloy, bakit takot si Kibuloy humarap? Gusto niyang maging bagong Kristo? Well, sundin niya si Jesucristo kung ano ang pinagdaanan ng ating mahal na Jesucristo. Dapat pagdaanan din niya para mapatunayan niya sa sanlibutan na siya na nga ang bagong Kristo, na hindi tayo makakarating sa langit kung hindi dadaan kay Kibuloy. Pero sa nakikita po natin, itong disappointed Son of God ay duwag at isang huwad na Kristo. Okay, may natanggap po akong comment na ako pala ay sumanib na at kumampi na sa mga NPA dahil lang sinabi ko nung isa sa mga videos ko na sa pagkakataon na to, sumasang-ayon ako kay Risa Hontiveros. Hindi po nangangahulugan na ako ay fan na ni Risa Hontiveros. Dahil lagi ko pong inuulit, isa si Risa Hontiveros sa mga ayokong senador. Dahil wala na siyang ginawa kundi ang batikusin ang gobyerno ni President Bongbong Marcos. Pero we have to be fair. Kung nakita natin na may mga pagkakataon na tama naman ang kanilang ginagawa, hindi ba pwedeng siyang ayunan? Well, sa pagkakataon na to,
Pareho ko pong ayaw yan. Ayoko kay Kibuloy, ayoko kay Hontiveros. But between them, dito po sa usapin na ito, sang-ayon po ako kay Risa Hontiveros na dapat mabalatan natin ang pagkatao nitong si Pastor Kibuloy. So malinaw po yan. Hindi po porke sumang-ayon ako kay Risa Hontiveros ay ako po ay fan na ni Risa Hontiveros. Hindi po pwedeng pagtakpan ng isang magandang ginawa yung ibang ginawa niyang negatibo laban kay President Bongbong Marcos. At ganun din po yan. Hindi pwedeng pagtakpan ng isang kadakilaan tulad ng sinasabi ni Robin Padilla na dapat tingnan natin yung ginawa ni Kibuloy na nakipaglaban daw sa mga NPA. So, ibig sabihin, porke nakipaglaban sa NPA, although ano ba siya? Taga-AFP ba tong si Kibuloy para makipaglaban sa mga NPA? Okay, sinabi ni Robin Padilla nakipaglaban sa NPA. Eh di nakipaglaban sa NPA, pero exempted na ba si Kibuloy? Meaning, pwede niya nang gawin lahat ng mga karumal-dumal na mga akusasyon sa kanya. Again, akusasyon lang po. Pero hanggat hindi hinaharap ni Kibuloy yan, sa paningin ng taong bayan, siya ay guilty. At ang imahe ng 4 na senador na to na kumampi at gustong bawiin ang contempt order ay tatatak sa taong bayan. Tandaan po natin yan. Okay, so pakinggan na po muna natin si Senator Risa Hontiveros. Sa tingin ko ay walang kahit sino dito ang nag-akala na darating ang araw na kapag may ipinatawag na pumunta sa hearing, ang isasagot ay, sige, pupunta ako sa hearing, pero sa 17 kondisyon. First time ko makabalita ng ganito, sa totoo lang. Dinaig pa ni Pastor Kibuloy ang 10 utos ng Diyos. At ang masasabi ko lang dyan, bakit ang Senado ang mag-a-adjust sa kanya? The Senate will not bend its rules and procedures for you, Pastor Kibuloy. Even if you are, as you say, a self-appointed son of God. Hindi kami para utusan mo. You will not mock the system of checks and balances during our watch. And this is not up for debate. Imbes na pinanindigan sana ni Kibuloy ang pag-astang hambog, nagpakita na lang sana siya sa Senado at nagbigay ng statement on record ukol sa mga bintang laban sa kanya. Napakarami na niyang sinayang na oras at pagkakataon. Tungkol naman sa pirmahan para i-block ang contempt order laban kay Kibuloy, ang huli nating balita ay 4 pa rin sila. At ang masasabi ko naman dyan ay Happy International Women's Month pa rin sa aking mga colleagues. Of course, I respect the prerogatives of my fellow senators. Pero may kaunting oras pa naman para ma-review nila ang mga testimonya ng mga witnesses sa ating mga hearings, lalo na ang mga kababaihan. Siyempre, hopeful pa rin ako na maitataguyod natin ang mga prinsipyo ng transparency, accountability, at moral responsibility. Hindi ba napakalinaw? Nilalaro at pinapaikot ni Kibuloy ang Senado. At sa ginagawa niyang yan, pinaglalaroan din ni Kibuloy ang batas ng Pilipinas. Hindi pa ba nakikita ng 4 na senador na to? Kung ano ang ginagawa ni Kibuloy sa bansang Pilipinas? Pinaglalaroan niya po ang batas natin. At kayo dyan, okay lang sa inyo. Dahil kaibigan niyo siya, dahil kaibigan ng pamilya niyo, dahil nakipaglaban sa NPA at iba pang mga mabababaw na dahilan. Pero sa mga senador po na hindi pumirma, maraming salamat sa inyo. Dahil sa inyong hindi pagpirma, inaalala nyo pa rin yung mga naging biktima na gusto nyong bigyan ng pagkakataon na maliwanagan ang lahat. Sino po ba ang nagsasabi ng totoo? Si Kibuloy o yung mga biktima? Ganun lang po kasimple yun. Gusto lang po namin makarinig ng paliwanag. Dahil ang dami na naming narinig ng mga paliwanag ng mga biktima eh. Ang gusto naman namin marinig ay ang panig ni Kibuloy. Hindi ba ang tagline ng SMNI? Truth that matters? O iba na ngayon yan? SMNI, Truth that does not matter anymore. So hintayin po natin ang mga susunod na kaganapan dahil as of Risa Hontiveros, hindi pa po nadagdagan yung mga pumirma
kay Robin Padilla. Pero ang balita natin, i-exhaust talaga lahat ni Robin Padilla ang kanyang magagawa para hindi makontempt si Kibuloy. To the point na mukhang dadali nila itong usapin na to sa Supreme Court. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magsama-sama po muli tayo sa susunod na Usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina,